Uy! Magandang araw sa inyong lahat! Kung pamilyar kayo sa sobrang sarap na chicken inasal, yung mga walang hanggang taniman ng tubo na sumasayaw sa hangin, at syempre, yung super makulay na Mascara Festival, well, malamang alam nyo na agad ang tinutukoy ko, di ba? Walang iba kundi ang Negros Occidental. Sikat na sikat ito sa buong bansa bilang Sugar Bowl of the Philippines. Pero sa paghimahin natin sa kwentong ito ngayon, hindi lang tayo magfo-focus sa tamis ng asukal. Aalamin natin yung malalim, makulay, at to be honest, medyo nakakagulat na kasaysayan kung paano nga ba nabuo at napangalanan ng islang ito. Handa na ba kayong malaman ng tunay na pinagmulan nito? Tara, simulan na natin. Natanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit nga ba Negros Occidental ang tawag dito? Bakit Negros at bakit may Occidental tapos meron ding Oriental? Yan mismo ang hihimayin natin ngayon. Mula sa mga sinaunang pagbabago ng kalikasan, libo-libong taon na ang nakalipas hanggang sa mga nakakaengganyong kwentong bayan ng ating mga ninuno. Iisa-isahin natin ang naging epic journey ng kamanghamanghang islang ito. Okay, let's dive into this. Unang bahagi, ang sinaunang buglas at ang paghihiwalay ng lupa. Kasi bago pa man dumating yung mga banyagang mananakop at magbigay ng mga pangalang Kastila, ano nga ba ang tawag ng mga sinaunang tao sa lupaing ito? Ayon sa mga nakasulat na tala at mga kwentong ipinasapasa ng ating mga ninuno, ang buong isla ay orihinal na tinatawag na buglas. Sa wikang Hiligay noon, ang salitang ito ay literal na nangangahulugang putol o hiwalay. At alam nyo, hindi lang ito basta inimbentong pangalan may malalim na kwento ang kalikasan sa likod nito. Pininiwalaan kasi ng mga katutubo noon na ang isla ng Negros ay hindi naman talaga hiwalay na lupain. Sinasabi nila na dati itong nakakabit sa isang mas malaking kontinente o baka nga bahagi pa ng mismong kalapit na isla ng Panay. Tapos, dahil sa isang napakalakas na lindol o kaya naman sa matinding pag-apaw ng tubig dagat libu-libong taon nang nakakalilipas, boom! Ang lupaing ito ay marahas na nabuglas o nahiwalay, parang giant puzzle piece na bigla na lang natanggal. At ang nakakatuwa rito, ang buglas ay hindi lang basta nakalimutang salita sa history books. Buhay na buhay pa rin ito ngayon. Ginagamit pa rin ito sa mga lokal na festivals, makulay na pagdiriwang at kahit sa mga tula. Isa itong solid na patunay kung paano patuloy na binibigyang pugay ng mga Negrense ang sinaunang roots ng kanilang minamahal na isla. Ngayon, fast forward tayo ng kaunti. Ikalawang bahagi, ang Isla de los Negros at ang pagdating ng mga Kastila. Pumasok tayo sa ika-16 na siglo kung saan nagkaroon ng major shift sa identity ng isla. Nagsimula ang lahat noong Abril 1565. Ito yung time na dumating ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Habang naglalayag yung mga barko nila at sinisiyasat ang isla mula sa malayo, napansin nila yung mga lokal na naninirahan sa mga dalampasigan. Ang simpleng first encounter na ito pala ang magiging batayan ng susunod na pangalan ng isla na tuluyang isusulat sa lahat ng opisyal na mapa ng Espanya. Ayon sa records ng mga Kastila, ang mga unang katutubong nakita nila sa Pampang ay ang mga ati o negritos. Objektibo nilang inilarawan sa kanilang mga dokumento na ang mga katutubong ito ay may dark skin at kulot na buhok. Kumbaga, yung observation nila is purely based sa physical features ng mga taong una nilang na-encounter noong mga panahong iyon. Dahil sa direct observation na yan, tinawag ng mga Kastila ang buong lupain na Isla de los Negros, na ang ibig sabihin lang talaga ay Island of the Blacks. Now, I know sa panahon natin ngayon, baka iba ang dating ng ganitong termino, pero kailangan nating intindihin yung context ng 16th century. Para sa mga Kastila noon, purely descriptive lang ito. Literal na paglalarawan lang talaga sa mga unang taong nakita nila sa Pampang, without any hidden meanings. At yun nga, simula noon, tumatak na ang pangalang ito at naging official label sa lahat ng kanilang mga mapa. Moving on to our next chapter. Ikatlong bahagi, Occidental at Oriental at ang epekto ng heografiya. So Negros na ang pangalan ng buong isla, right? Pero bakit kinailangan pa itong hatiin sa dalawang probinsya? Well, this brilliantly illustrates kung gaano kalaki ang epekto ng heografiya. Noong umpisa kasi, ang buong Negros ay pinamamahalaan bilang iisang malaking probinsya. At get this, nakapayalim pa ito sa Cebu. Dahil sa sobrang laki ng isla plus yung mga higanting bundok sa gitna tulad ng Mtcanlaon na nakaharang, naging isang napakalaking sakit sa ulo ang logistics. Halos imposible ang maayos na komunikasyon at pagbabiyahe sa pagitan ng east at west sides. Dahil sa logistical nightmare na yan, noong Enero 1, 1890, tuluyan nang hinati ang isla sa dalawa, Negros Occidental at Negros Oriental.
Ang salitang Occidental ay galing sa Latin na ibig sabihin ay west o kanluran. At dahil nakaharap ito sa Panay Gulf at mas malapit sa Iloilo, natural lang na Hiligaynon ang naging main language dito. Sa kabilang banda, yung Oriental naman ay nasa east side. Mas malapit sa Cebu, kaya Cebuano naman ang ginagamit nila. Nakakabilib, di ba? Yung mismong heograpiya ang nagdictate at naghiwalay sa kultura at wika nila. Ika-4 na bahagi, ang alamat ni Canlaon, ang puso at hangganan ng Negros. Ngayon, let's talk about myths. Hindi makukumpleto ang kwentong ito kung hindi natin pag-uusapan yung sikat na bundok na naghahati sa isla. Ayon sa mga sinaunang kwentong bayan, noong unang panahon daw, may isang dambuhalang sawa na may 7 ulo na naghahasik ng lagim sa buong lugar. Grabe, 7 ulo! Dahil dito, nabuhay sa takot ang mga tao. Hanggang sa isang araw, isang matapang na binata na nangangalangan laon ang naglakas loob na harapin ito. Pero hindi niya ginawang mag-isa yon. Nakipagtulungan siya sa isang makapangyarihang pinuno, si Haring Kani. Sa pagtutulungan nilang dalawa, boom! Napatay nila yung nakakatakot na halimaw. Bilang pasasalamat sa kabayanihang ito, ipinangalan ng mga tao ang pinakamataas na bundok sa isla sa 2 bayaning nagligtas sa kanila. Pinagsama nila ang mga pangalan ni Kan at Laon, kaya naging Mount Canlon. At alam nyo, itong majestic mountain na ito ay hindi lang basta physical na harang na naghihiwalay sa 2 probinsya. Ito na mismo ang nagsisilbing tumitibok na puso na patuloy na nag-uugnay sa buong isla ng Negros. Kaya kung titingnan natin ang bigger picture, ang pangalang Negros Occidental ay hindi lang basta direksyon sa mapa. Nakapaloob dito ang isang epic na paglalakbay ng isang lugar mula sa ancient belief ng marahas na pagkakahiwalay ng lupa sa paglalarawan ng mga banyaga sa ating mga ninuno hanggang sa pag-usbong ng probinsya bilang sentro ng asukal sa Pilipinas. Ang bawat salita sa pangalan nito ay may dalang napakayaman at malalim na kasaysayan. Kaya, bago tayo magtapos sa pagtalakay na ito, may tanong ako sa inyo. Sino rito ang mga proud na taga-Bacolod, Silay o Talisay? Come on, i-flex nyo naman ang mga lungsod nyo sa comment section. At super curious din ako, ano yung sarili ninyong version ng alamat ng Canlaon na madalas ikwento sa lugar nyo? Share nyo naman yan sa baba para marami pa tayong matutunan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay ng kwentong ito. Sa susunod na tumingin kayo sa mapa ng Pilipinas, tanungin nyo ang inyong sarili, anong iba pang mga epikong kwento at sinaunang lihim kaya ang nakatago sa mga probinsyang akala natin ay kilala na natin. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.